Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang araw sa inyo at lahat nawa kayo ay nasa mabuting kalagayan at hindi na po masyadong maulan. Well anyway, pag-usapan natin itong naging speech ni Senator Joel Villanueva sa kanila pong naging 47th year anniversary. Happy 47th year anniversary sa mga taga-JIL, no? At pag-usapan natin mga ka-Wonder yung kanya naging talumpati. Kung ano ang naging reaksyon ng mga netizens kasi bawat platform, mapa-social and mainstream, ito po ay naipost, lalo na sa social media. Ano kaya ang naging reaksyon at tugon ng taong bayan? Wonder Vlogcaster. So yun nga mga ka-Wonder, itong naging speech ni Senator Villanueva na kung saan ay sa dinami-dami ng mga tao, libo-libong mga tao, ay siya po ay nagbigay ng preaching and then it ended up na parang naging medyo political, no? Sabi nga ng iba, medyo parang doon niya sinalaysay yung kanyang depensa. Well anyway, panoorin natin mga ka-Wonder. Mahaba itong video, inabot ito kasi iba-ibang video yung pina-flash. So ito pong isa ay 13 minutes. Pero hindi na natin tatapusin yung kasi ang haba nun. Bigyan natin ng 7 minutes, no? 7.12 to be exact at pagdating po niyan putuli natin. At bigyan natin ng reaksyon at yung research kung bakit ganun ang sinasabi o opinion o reaksyon ng tao sa mga sinabi niya. Hindi po tayo matatakot. Nung dumating yung flood control, binabanggit nga ni Senator Alan, bago pa siya umalis sa Senado, bago maging DFA Secretary, puro speech na si Joel Villanueva. 2023, panay speech na ni Joel Villanueva sa flood control. Sino ba ang unang nag-expose ng flood control? Sino ba ang unang nagsabi that there is 1.44 billion pesos a day budget of the government sa flood control? Tapos ngayon, kasali ka daw? Eh di wow! Kaya ko pong tignan ng bawat isa sa inyo dito, mga kapwa ko JIL. Mata sa mata! Wala tayong flood control! Hindi tayo sangkot sa katiwalian! Hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo na paglingkuran ng Diyos at ang ating bayan! May resibo po tayo dyan. May resibo po tayo. Ngunit gusto kong sabihin dito sa kalagitnaan ng Luneta Grandstand. Kaming mga JIL people, we sincerely believe that if God is with us, no one, nothing, and no circumstances here on earth can be against us. Amen! Come on, somebody shout hallelujah! Baka sabihin ng mga kalaban, wala tayong resibo. Pwede bang i-play natin yung isang video na ito? Baka sabihin nila wala tayong resibo. Let us play this video. Project, control project. Hindi kapakpalpak ang ating flood control program. Meron po tayong 183 billion na budget. Ang debit of
I'm calling kanyang also kung gaano tayo paseryoso dun sa poll. Seryoso naman po tayo dito. Otherwise, ang galing na natin yung poll na to because it's a waste of money. Ako na po yung makikiusap. Ang taon na ito na may mangyari na po sa ating mga ginagawa dito dahil hindi po unli ang pasensya ang ating mga kabayan. Senator Joel has been consistent in at least two things, Your Honor. And the first is he is advocating for genuine flood control projects in his province of Bulacan. Matagal na niyang binabanggit ito. I attest to the fact na bagyo-bagyo na lang din masasalit taon eh kasi kung ilang beses tayo daan ng bagyo, ilang beses din siya tatayo at mag-i-express ng galit sa walang katapusan na bagyo. Kasi si Senator Joel, consistent yan sa flooding at ayaw niya na flood control. Ako po lang narinig yan na sinasabi niya na ayaw niya na flood control. Galit na galit siya dahil ang Bulacan, yung pamahaan ng flood control. I know na si Brother Joel, 2016 pa lang, 2017, when I left the Senate to go to the DFA, speech na ng speech to tungkol sa flood control. Ang liderato ng Senado, inalita naman si Senator Joel Villanueva bilang majority leader. Congressman, nakausap yung abogado, kailangan meron kayong matukoy na senador sapagkat mamuputlit kayo. Senator Joel Villanueva, ikaw nilunod sa GAA. Pwede mo ba ibigay natin kay Bryce ngayon sa chairman? Hanapin niya po dito yung sinasabi niya dun sa house na nandito yung binabanggit niya na may flood control project si Joel Villanueva. Ano operation na pag 2023, dun po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Alam mo, sabi ng boss mo, wala na yun. October 2023, member siya ng commission on appointment. Pagkatid Joel Villanueva, pwede yung resibo, post yung resibo. Tignan mo yung laman. Member daw siya ng CA, hindi siya member ng CA doon. Notorious na kalpukuhan pagdating sa Brandon. Tanong ko po, mga kapwa ko JIL people, meron po bang nasaktan sa mga ginawa natin? Meron po bang nasagasaan ng mga sindikato sa mga pinaggagawa natin? No one can duel with the truth. And John chapter 8 verse 32 ang sabi doon, the truth shall set us all free. So hanggang dyan lang yung video natin mga ka-wonder, hindi natin tatapusin lahat. So yan po yung kanyang naging speech. I'm not sure kung siya yung pinaka-main speaker. Nandun din si Senator Alan at yung iba pang mga, of course, miyembro ng JIL. So yan po, kayo po ang humusga base sa kanya pong speech at paliwanag, no? Kayo po ba ay naniniwala sa kanyang speech? Well, anyway, balikan po natin yung kanya pong background. No, siya po ay congressman. At pagtahi-tahiin natin mga ka-wonder. So ito po yung mga facts and public records based po dun sa aking na-research. No? So, ito po yung mga concrete points. Ha? In 2008, si Villanueva po ay party list representative for Citizens Battle Against Corruption or yung SIBAC party list. Ito po. He had a 10 million allocation. Allocation na anong tawag doon? Of Priority Development Assistance Fund, also known as PDAF. No? The Office of the Ombudsman found. Ito po, pakita ko po sa inyo yung binabasa ko. Sabi ron, the Office of the Ombudsman found serious irregularities. So nakita ng Ombudsman na how that fund was used. Paano raw nagamit yung fund? Ang sabi dito, ghost beneficiaries. Wala naman daw. Pag sinabi mong ghost,
parang hindi naman totoo na may beneficiaries. Unsuitable localities, etc. That was 2018. And now, in 2016 of November 14, the Ombudsman issued an order. Ano po yung order? Dismissal from service. Dinismiss po. Pinapadismiss si Senator that time, Congressman Villanueva, finding him liable. No? Sabi dito, liable for grave misconduct. Una. Pangalawa, serious dishonesty. Pangatlo, conduct prejudicial to the interest of service. Yan pong tatlo ang basihan nitong ombudsman. And then, there is also the issue of jurisdiction. Ito po yung problema. Kaya hindi na-dismiss. Bakit? The Senate's legal counsel nakipag-argue sa ombudsman's penalty. Yung parusa na gusto ng ombudsman para kay Joel is not automatically enforceable. Hindi ito may sasagawa for senators and members of Congress. Bakit? Because of the separation of power daw. No? And internal Senate rules. Kasi yung meron silang tinatawag na internal rules. No? So, ano ba yung internal rules na yun? May sarili, ayon sa pagkakabasa ko, if I'm not mistaken, if I can still remember, merong sariling parang ethics ang Kongreso na sila raw ang may karapatang magdisiplina sa kanilang mga miyembro. No? So, anong ginawa? Villanueva has publicly claimed the document used in case were forged. Ibig sabihin, finorged. That his signatures were falsified. Pineke na siya raw ay victim ng identity theft. No? And then, ano nangyari? Itong mas recent, 2025, there are fresh concerns and accusations na naman sa kanya. Tungkol saan? Flood control projects in Bulacan. Ito po yung nabisto ni PBBM na baha-baha. At alleged kickbacks. May mga kickbacks na involved na nakita, ano? Involving government funds linked to his name. No? Though this at early investigative stages. So ano naging depensa ni Villanueva? He emphasized due process. Anong ginawa niya? Nag-file siya ng motion for reconsideration with the ombudsman na i-reconsider daw, no? And case is effectively old from his time in Congress. Matanda na raw, luma na raw yun. And that he was not senator then. He claims forgery. Ito nga nabanggit natin. He argues that the signature and letterheads were error. Finalsified nga, no? And the implementing NGO was not genuine daw. So he was not responsible. So he insisted he has nothing to hide. Wala raw siya dapat itago, no? Ito mga fabricated na mga complaints against him, kumbaga sinabi niya nga, kaya niya tignan yung mata ng bawat JIL member, wala raw siyang flood control. So, he has to decide whether to expel, dismiss a senator, did not act on the order of the ombudsman or the ombudsman's order. Hindi ito pinansin. Dahil daw, separate body ang Senate, no? Sa ombudsman. Ang tanong, bakit yung mga tao, out of sa mga nakita nating mga comment, is halos binash siya. So here are the key reasons why he's facing a lot of public skepticism and criticism. Bakit tinutuligsa siya ng taong bayan, no, mga nag-comment doon sa mga pinost, no, i-share. Una, merong serious findings ng ombudsman. Serious, ha? Ni ombudsman. Na the fact that the ombudsman found him liable for grave misconduct and ordered dismissal. Inutusan agad na i-dismiss ito. And there is official administrative judgment against him. May karapatan po ang ombudsman, ano, administratively to dismiss him. Even if not yet criminally convicted. Hindi pa naman ito criminal conviction.
No? So, that alone, yun pa lang, red flag na sa mga tao, kaya hindi siya nagugustuhan. And then, no final resolution. Wala pa ring resolution na nangyari hanggang ngayon. Ayan, as of now, in people's eyes. Bakit? Many see the lack of clear criminal conviction or the implementation of dismissal order as meaning no accountability. Bakit? The Senate inaction reinforces that perception. Para kasing nangyari nito, mga ka-wonder, is parang pinotektahan siya. Yun po ang lumabas, ano? Kahit balibalik rin natin, parang ganun ang nangyari. No? Na pangatlo, association with past corruption. Dito nga sa post na to ni Ombudsman, sabi niya na hindi lang ito yung first time na nangyari kay Joel. Kumbaga, may history na siya. No? May lamat na. So parang yun pong history na yun. Alam niyo po ang tao kasi kapag ikaw may lamat ka na, meron ka ng history, mahirap mong paniwalain ng tao. Lalo pa ngayon, nagkaroon na naman siya ng involvement, no? So, association with past corruption, the PDAF pork barrel controversy still looms large in public memory in the Philippines, being linked to that scandal even if one defends oneself. Kahit na depensahan niya yung sarili niya, may involvement siya sa PDAF niya, no? Ito yung dinadala ng mabigat na stigma. Pang-apat, perceived lack of transparency. Ano sabi ng mga kritiko? Sinabi nila that the explanation of forgery, of signatures, etc. doesn't fully address the underlying issue of oversight and accountability. Yung sinasabi mga forged daw, yung mga pineking, parang hindi raw ito nakikita, no? Na parang ma-address yung underlying issue at accountability ni Villanueva. The fact that the Senate didn't act, hindi raw umakto ang Senate, no? Dito, no? May come off as political protection, gaya nga po na sinabi ko sa inyo kanina. Parang naging political protection. What is Senate? Sabi nila, Senate is the last bastion of democracy. Since they are legislative, they make laws. No? So they make laws out of things that they investigate, they hear out, no? From the resources. But ano sabi rito? Nabash sila by politically protecting, no? And then newer allegations, the flood control, ito nga yung pinakabago. Yung flood control and kickback concerns being fresh, suspicion na naman, nabungat na naman sa memory ng taong bayan. Ano? So, ang sabi rito, even if unproven, yet, hindi pa naman daw na-prove talaga, na talagang may kinalaman si Senator Jan for the benefit, in fairness sa kanya, no? So, ano sabi? They compound existing skepticism. Yung mga nangyari sa kanya ngayon is binabalik pa rin na nagdududa sa kanya. No? People often assume once tainted, always tainted. Ito yung sinasabi, na once namantsahan, lagi nang magkakamantsa. So, political alignment, you mentioned his siding with Rodrigo Duterte. Ito po isa sa pagbabash sa kanya, na isa siya sa nabansagang Duterte block, no? Sa Senado, na talagang pinoprotektahan niya at kumakampi siya sa Duterte. Nakita nga natin, tinawag siyang Boy Dila, na nakita ron sa video na hagip, na parang tinuturuan niya si Amy Marcos na ganito raw, ganyan, tapos sabay dila. No? At yun, isa sa kinaiinis sa kanya, no? Na hindi siya pumapagitna, knowing na alam natin na siya ay Kristiyano. Sasabihin natin, ilabas natin, no. Dapat nga kung Kristiyano talaga at nagpipreach, dapat hindi na tumakbo ng senador. Hindi na nag-involve sa politika dahil alam natin na ang politika ay madumi. No? So hindi nyo pwedeng irason yan na ilabas nyo dyan yung pagiging Christian. Hindi. You are a public servant and a servant of God as you claim. So mismatch between image and allegations. Villanueva presents himself as reform-oriented. Skills training, labor issues, yet the allegations target funds, projects meant for public good. No?
That kind of contrast fuels perception of hypocrisy. Hipokrito ang tingin sa kanya ng tao. No? Whether you like it or not, yan po ay opinion ng tao. Base sa kanyang past, base sa pagtayo niya sa pulpito, at sa sinasabi niya. Hypocrite. Anyway, sa Old Testament, maraming hypocrite. Sa Biblia, maraming nabanggit na hypocrite. No? Yung mga Pariseo, hypocrite, while they are considered as religious. No? So, anong take dito? Villanueva is right to stress due process. Karapatan niya po yan. No? However, the fact remains that an official body found him liable and the institutional mechanism, yung Senate, did not act on the ruling, which leaves a credibility gap. In public life, credibility is not just innocence versus guilt. It is also about perception, transparency, and accountability. Dapat po tumayo dyan ang Senado at hindi siya parang pinotektahan. Kasi until now, yung kaso is parang nakasuspindi pa rin, mga ka-wonder. Hindi pa talaga siya resolved at nadagdagan pa. Ito po yung sinasabi natin doon, ano? Dito sa nakita nating mula sa Pilipinas sa pagbabago. Ito yung order ng ombudsman sa kanya. Balikan natin mabilis lang, mga ka-wonder. Ombudsman orders dismissal and perpetual ban. Gusto perpetual ban, ibig sabihin talagang ban na siya for life for Senator Joel Villanueva over PDAF misuse. Yan po ang gusto ng ombudsman. Dismissal and perpetual ban. The case of Senator Joel Villanueva that resulted in ombudsman conviction for gross misconduct in 2016 centered on the alleged misuse of his Priority Development Assistance Fund or PDAF, or yung also known as pork barrel. While he was a party list representative, congressman pa siya that time, yung si Bac, here are the key points of the cases. Ito po. Number 1, the charge. The ombudsman found Villanueva guilty. Guilty of what? Grave misconduct, serious dishonesty, and conduct prejudicial to the interest of service for the alleged misuse of 10 million for his PDAF. Yun po yung the charge. How about the scheme? The funds were supposedly allocated for agri-based livelihood projects. Pang-agri po yung pondo. Projects but were alleged channeled to a bogus non-governmental organization. Hindi ko alam kung ano itong bogus na to. Siguro wala talagang organizational o NGO na meron or medyo ginamit siguro. Hindi ko po alam yung background nito, pero ang sabi, yung scheme niya is bogus non-governmental organization. So the finding. So ang finding ng ombudsman, investigators concluded it was a ghost project. They found that the localities where the project was to be implemented were unsuitable for farming. Hindi pang farming yung project. The purported list of beneficiaries did not contain registered voters or residents of the province. Ano to? Parang wala talagang tao o wala talagang registered voters doon o residente doon sa sinasabing province na siyang beneficiaries. The documents like accomplished and liquidation reports submitted to support the project were fabricated din. Yan po ang sinabi ng ombudsman. The administrative penalty, the ombudsman ordered his dismissal from service with the accessory penalty of perpetual disqualification, mga ka-wonder, from holding public office. Hindi na siya pwedeng humawak ng mga public office. Yan po ang gusto ng ombudsman. Pero yan po ay naprotektahan. Criminal charges, the ombudsman also ordered the filing of criminal charges against him before the Sandigan Bayan for graft and malversation through falsification of public documents. The Senate's action, or lack thereof, the Senate where Villanueva was
already a sitting senator, did not implement dismissal order. Kasi may sarili daw silang parang ethics na siyang magdidisiplina sa kanilang sariling miyembro. The Chamber's legal counsel argued that the ombudsman lacks disciplinary jurisdiction. Wala raw jurisdiction ang ombudsman over members of Congress. So, ano nangyari? Villanueva maintained his innocence, claiming his signatures were forged and that he was victim of identity theft, siguro sinasabi nito. So, anong sabi niya? Gusto niyo ba akong makulong? Well, tignan natin ang response. Ano sabi? Yes, the crocodile in the Senate. Ano pa? Bob Marley once said, "You will never find justice in a world where criminals make the rules." Ang sakit nito, no? Parang ibig sabihin nito yung mga legislators. Kasi sila yung mga gumagawa ng batas. So mahirap daw makatagpo ng justice sa mundo na kung saan yung mga criminal daw siya rin gumagawa ng batas. Pinatamaan po siya rito si Senator Villanueva. You must face the consequence of your actions. Sabi sa kanya, harapin mo. Until, so hanggang hindi pa naman talaga siya dito sa bago napatunayan, hindi siya guilty. No? So, no one is above the law if proven guilty or until proven guilty. Pag ikaw ay na-prove na guilty, dapat no one is above the law. Is it true? The ombudsman cannot order dismissal, but they can ask the Senate through their ethics committee. Ito po yung sinasabi ko kanina, no? To execute judgment. Pero hindi po yun nangyari. Ano pa? Yung kabataang nagnakaw ng isda sa fish terminal, age 20, na ang halaga ng isda ay 200 pesos lamang, ay pinakulong kaagad ng may-ari ng isda dahil sa kahirapan at kagutuman. Minsan sinasabi nila ang batas para lang daw sa mayayaman. O yung batas na pag-i-implement para lang sa pahihirap. No? Dahil sa kagutuman, nagnakaw yung bata, pinigay niya sa kanyang pamilya, sa halagang 200, kulong agad. Pero itong mga ito, milyon-milyon daw ang ninakaw. Sama na yung mga involved dyan at madidiscovery pa, no, ng Pangulong Marcos, hanggang ngayon, hindi pa rin nakukulong. No? Why not? If you're guilty of the charges against you, so be it. So, ipatupad ang batas ng patas. So, yun po yung sinasabi nun mga ka-wonder, na kung guilty, no, sabi nga nila, walang anghel na bababa sa langit na pag sumama sa politika ay mananatiling anghel. No? So, gusto niyo ba akong makulong? Sabi niya. So, ang sagot ng taong bayan is parang oo. So, well, tingnan natin itong nandirito kanina. No? Ano ba naging comment sa kanyang speech naman? Hypocrisy at its finest. Nakakakilabot. Legit na bulaang. Ungas, sabi. So, dyan ka magaling sa pag-arte. In the infamous words of the late Gold Dagal, kulto. Uy, parang kulto pinagsama, no? Parang kulto, parang cool ito, pero parang tunog kulto. So, church anniversary ba yan? Ba't ganyan daw ang topic? Church gathering o political gathering? Okay, yun po, puro negative ang kanyang reaction sa kanya ng taong bayan. And the Best Actor Award goes to... So, in other words, hindi naniniwala sa kanya mga ka-wonder. So, nakakalungkot mga ka-wonder, dahil gaya ni Senator Joel, tayo rin ay Christian, at tayo po ay nasasaktan na nadudungisan yung Kristyanismo, no? Well, anyway, hindi naman lahat pare-parehas, Ipagpasa Diyos natin sa ating mga taong bayan kasi wala naman tayong magagawa. Dahil hindi naman tayo ang may karapatan para o nasa posisyon para humatol. Ang tanging magagawa lang natin magkomento, at minsan yung pagkokomento natin is tinatakot pa, no? Pero as long as ito ay may ebidensya o may patunay at galing mismo sa research o sa bibig ng mga humatol na nasa posisyon, basta tayo po ay magkokomento, pero may limit po yun. Hindi po porke meron tayong freedom of speech or expression,
sobra-sobra na, pinagmumura na natin, hinusgahan na natin, Iba po yung komento sa paghuhusga. Pag sinabi natin, ito criminal to, o hindi pa man natatapos itong kanyang bagong 2025, sinabi na natin, hindi, guilty yan, criminal yan. Huwag po tayo mag-judge kaagad. Pero yung task niya, na ombudsman na mismo nagsabi, na pinotektahan nga ng Senado, malinaw naman po yun, na nakahang pa rin hanggang ngayon. So, ano pong opinion nyo dyan, mga ka-wonder? So, comment down below your opinion kung ano po yung masasabi ninyo sa naging speech. Si Senator Joel ba ay innocent or guilty? Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder, and don't forget to give me a thumbs up if you like this video. Please give me a like para po ma-introduce ni YouTube para mapanood din ng iba. Of course, share this video para malaman nila kung ano po yung ating pong na-research, opinion at nasabi patungkol sa naging speech ni Senator Joel Villanueva during the JIL anniversary. And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon, and choose all. Hanggang dito na lang mga ka-wonder, and God bless. Wonder Vlogcaster.